Welcome mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast. Uy, welcome back Ingo sa Tatayhood. Ano nga pala? Welcome back ulit sa Tatayhood Podcast. Nagbabalik na ang Tatayhood Podcast. Medyo matagal kaming nawala. Oo, pare. At actually, hindi tayo matagal nawala kasi naglabas tayo ng episode last week. Na-surprise ka pa nga dahil Na-surprise ako na may nakalimutan mo episode pala yung tayo. recording natin na yun. Nakalimutan ko may recording pala tayo. So, may bala. Buti na lang may nailabas tayo. Pero, 2 or 3 weeks yata tayong nawala kasi medyo na-busy tayo eh. Pareho tayong na-busy eh. Ikaw, bagong work. As hindi ka na work from home, pumupunta ka na lagi sa office. Tas, ang recording ninyo sa Matching Chismisan, sa studio na kasi. Oo, tapos kinabukasan yun, puyat na puyat ako kasi 12:00 na ako nakakauwi. Pero paano yun? Pagkagaling doon, tas ako yun, lumipat din akong trabaho. So, medyo busy din. Pero paano yun? Work from home ka pa rin? Work from home ka kinabukasan ng recording, after recording? Hindi, work on site. Ang ina, nakaka-anxiety yan ah. Oo, pare, nakakapagod yan. Oo, nakakapagod talaga. Nakaka-trigger to ng na-stress na ako physically. Mag-anxiety pa ako mentally. Saktong-sakto pala tong pag-uusapan natin ngayon, no? Yung sa mga anxiety ng mga lalaki at ng mga tatay. Pero yun nga pare umpisahan ko lang kasi ito hindi to masyadong pinag-uusapan eh. Oo, hindi Kumbaga talaga. kunyari ako, sasabihin ko sa misis ko, parang na-anxiety ako Sabihin lang sa akin lagi mo kasing kausap si Ingo. Nakakahawa pala yung anxiety, no? Hindi, parang minsan lang. Siguro baka nag-overreact ka lang. Kasi yung tayong mga lalaki, meron tayong image na strong. Strong, di natin kailangan ng tulog. Ng tulong. Kailangan ko ng tulog pa. Ng tulong, oo. Ano ka, yung parang laging, lalaki kayo, kaya mo yan. Meron tayong kailangan na perception ng ibang tao sa atin na kailangan maging, yun nga, sinabi mo, strong, dapat parang hindi tayo masyadong natitinag. O panggera tayo eh. Oo, yun. Pero, ang sa totoo kasi niyan, yung anxiety kasi feeling, yung tingin ko lang, walang pinipili yan eh. I mean, hindi tayo experts dito. Pero, masasabi naman natin na naiintindihan naman natin kung ano yung anxiety eh. Di ba? Pero ako, recently ko lang naiintindihan yung anxiety eh. Pero ikaw ba, Tristan? So, since buti na lang sinabi mo na recently naiintindihan mo na yung anxiety. Pero going back sa kabataan mo hanggang ngayon, ano yung sa tingin mo na, tangina, yung pala yung first encounter ko ng anxiety na hindi ko pala alam na anxiety na pala yun. Kahit sa family member mo or kapitbahay or kung ano man. Ano yung saan mo unang nakita yun? Yung dati, na feeling ko lang dati, yung parang natataranta ako na yung ini-entertain ko yung mga thoughts. Oo. Na tumatakbo sa isip ko. Tapos, dahil doon, yung yung aligaga ka. Hindi ka mapakali. Oo, hindi ka mapakali. Tapos parang hindi ka makapag-function normally sa day-to-day mo. Parang lagi kang distracted, hindi ka makapag-focus. Approximately, so anong edad mo? Anong edad mo yan? Siguro ako nito? Mga nasa 30s na ako nito. Mid-30s. Mid-30s. Okay. So, although kasi growing up, medyo medyo lumaki ko na resilient naman ako sa stress dahil nga hindi, ewan ko asukal di papapaka, di ba? Asukal di papa. Breadwinner pala, hindi pala asukal di papa. Hindi ako masyadong, kumbaga ang kinaka-stress ko lang dati nun, baka hindi dinatnan yung girlfriend ko. Putang ina. Nakabuntis ako. Yun yung dati yun lang yung ko nun eh. Yun yung stress trigger ko dati. Kasi syempre naisip ko, breadwinner ako, paano yung pamilya ko? Yun lang. Pero other than that,
wala na. Nung mga mid-30s ko, naramdaman ko yan. Yung parang to the point na ang iniisip mo, um, tumalon lang kaya ako dito sa ano, yung 'di ba kinuwento ko sa'yo ito, yung nandun ako sa point na, Tatalon ka sa um, release. tatalon ako dun sa may release ng tren para Mm. matapos na 'to lahat. Kasi meron kang ganong mga thoughts na tumatakbo sa isip mo. Eh So, di, hindi ko alam na ano yun, na anxiety yun. kapag ginawa mo pala yung Tristan, ano, ikaw yung magiging dahilan kung bakit na-invento yung kanta na Dumb Ways to Die. Di ba? Yung dahilan kaya nila inano yung ano na yun. Yung jingle na yun. Oh, so anyway. Oh, So, hindi ko yun naiisip na ano, na anxiety pala yun, mm. yung hindi ka makapag-relax, Tapos tapos laging, irritable ka. pero ano yun, hindi ka naman nag-reach out ka ba sa ibang tao or nag-vent ka ba? Hindi, At least nag-vent ka. hindi ako nag-vent. Wala. As in, sinarili ko lang yun. Ang nagve-vent out lang ako, nagpo-post lang ako sa Facebook ng mga Buisitan. Oo. kabwisitang ko. Yun lang na parang, so parang sa akin, parang medyo matagal ko siya na-overcome. Kasi Mm. parang nagkaroon ako ng sobrang daming doubts sa sarili ko eh. Ano Oo. yan, yun yung lumipat ako dito sa Australia. Oo. Kasi nga, di ba, nawalan akong trabaho, Mm. nahirapan akong, kumbaga, meron akong pride na, ano ko, manager ako sa Pilipinas. Oo. Tapos, kasi ang kaisa-isang pinagmamalaki ko lang sa sarili ko na isang bagay na tingin kong magaling ako is sa work. Oo. Tapos pagdating ko dito, everything is new. Hindi Mm. ko, hindi ko, parang I lost control dun sa bagay na alam kong na-master ko na. Oo. Parang nagkaroon ako ng gano'n. So, yun yung sa akin. Pero talaga ano, no? Pag sa lalaki, talagang, di talaga tayong masyadong expressive sa Yun. nararamdaman natin. Na to the point na hindi natin alam na ano ba nangyayari sa akin. Mm. Kasi pare, ganyan din ako nung ano, ano, younger lang ako sa'yo, siguro, ano, mga 24 or 25. Nasa Accenture ako nito. May, ano, may pinapa-code sa akin. Eh, sa sobrang anxiety ko, as in parang naglalak yung utak ko na hindi ko alam, biglang hindi na ako marunong mag-program nung time na Ah, yun. Kasi tangina yung nabablangko ka? nabablanko ako. Kasi sa sobrang blanco ko, sa sobrang anxiety ko, nagmamanifest na physically na nagdudugo na yung ilong ko. Yun. Ah, Sa, shit. sa sobrang stress ko. Tapos hindi ko alam na, kasi usually pag ano eh, pag nagdudugo yung ilong ko, ang ibig sabihin lang nun ay either mainit, well actually yun, sobrang init. Pero hindi, nasa office ako eh. Tapos Mm. nagtaka ako, ba't nag-nosebleed ako? Tapos yun, fast forward today, or fast forward nung nagpapa-psychiatrist na ako, doon ko lang nalaman na, may anxiety ako. So ayun, same as you din. Gusto ko din sanang ano, tumalon sa tren. Yun nga lang, sa akin medyo jologs kasi MRT eh. Ano So, ka? Ate Mati, okay, okay. oo, tapos ang problema pag tumulong ka sa MRT, imbis na magkakaroon ka ng simpatya sa mga ano, sa mga kapwa mong commuters o sa mga Pilipino, mumurahin ka pa nila kasi na-late sila sa Oh, trabaho dahil na-late sa sa iyo eh. trabaho. Oo, di ba? Tapos yung ano, yung siguro ang pinaka-latest ko na nag-anxiety before pa ako nagpa-check sa psychiatrist. Pare, ano, nasa parking ako ng isang mall. Tapos bigla akong natulog dahil na-depress ako tsaka yun, na-depress ako tapos kung magulo na isip ko nun. Tapos natulog ako doon sa sasakyan. Tapos pagising ko, punta ako sa CR para jumingle. Hindi pala tumingil, para jumebs. Kumae, oo. Oo, tapos may isang attendant doon na parang inasikaso ako, binigyan ako ng tissue. Tapos sabi, ano sir, okay ka lang? Okay na, ano? Gumanon na siya. So, parang inisip ko, parang okay to si kuya. Ano naasikaso ako. Kasi tapos,
sakto-sakto nung time na yun yung pinaka lowest point ng 30s na life ko. Mm. So, iniisip ko, parang gusto ko tuloy balikan yung yung guy na yun nung okay na Oo. ako. Kaso nga lang, mukhang wala na din siya dun. Hindi na siya naka-station dun eh. Mukhang nag-rotation sila. Mm. Pero ayun nga, sobrang kakaiba yung feeling I mean, sa sobrang uneducated natin sa mga mental health issue na ngayong adult pa lang tayo, saka pa lang natin na-realize na, mukhang matagal na pala yung issue ko. Oo, yun nga. Ako kasi ngayon nauuso na yung salita na anxiety, mental Oo. health, ganyan. Mm. Ngayon ko lang nalaman na yun nga, nung nawalan ako ng work at yung nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko Mm. pagdating sa work, dun ko lang nalaman na shit, anxiety pala yung nararamdaman ko. Yung nararamdaman ko, tangina parang ang bobo-bobo ko, ang tanga-tanga ko, na parang naisip ko, yung minsan humaharap ako sa salamin, tangina ba't ganito yung Oo. nangyayari? Ba't Nag-aano hindi ka, ko maano? na-frustrate ka na, no? Oo, parang nafu-frustrate ako na parang, tangina anong nangyayari sa'kin? Bakit hindi ko ma-take control, hindi ako maging effective sa trabaho? Ako kasi yun yung ano ko talaga parang sa trabaho binibigay ko yung ano ko, yung 110% talaga, eh. Oo, oo. Nasanay ako na gano'n, na dapat Mm. grind kung grind. Oo. Dito nagtatrabaho na ako from Monday to Sunday, pero ano pa din, hindi pa rin Kulang pa rin. nagwo-work. Oo. Oo, kulang pa din. So sabi ko, ano pang kailangan kong gawin? On call pa ako nun pare, Mm. So, Mm. may reklamo pa din. Eh, ang nun manager ako ta's yung mga tao ko hindi sumusunod sa'kin. So, Putik. nangyayari I end up doing their jobs for them para hindi Hmm. kami mayari. Oo, oo. Kasi 'pag hindi ko ginawa, yari kami lahat. Hmm. Ako yung mayayari, sila hindi. So, parang sa'kin, tangina anong kailangan kong gawin? Yun Oo. yung ano ko. Tapos nagkaroon pa ako ng anxiety na, "Shit, tangina baka ma-deport kami, baka ma-deport ako." Kasi ano pa lang ako, working visa ako. Pagka hindi ko inayos 'to, 'pag 'Pag wala natanggal kang ako sa work, sponsor, 'pag nawala ka ng oo, sponsor o sa wala na ako ng sponsor, tanggal ako. So, matindi yung ano ko nun. So, hindi ko na tsaka yun, yan sinasabi kagaya ng sinabi nito ni Jasper Reyes dito sa chat ng 25% podcast, pakinggan din ninyo yan. Sinasabi sa'yo ng mga ibang tao, kunyari lalo na lalaki ka, 'pag nagbanggit ka, sabihin, nasa isip mo lang 'yan, okey lang 'yan, tangina ganyan lang talaga 'yan, 'wag mong masyadong isipin. Minsan hindi nakakatulong 'yun lalo, eh, kasi Hmm. hindi ina-acknowledge yung feelings mo, eh. Pero alam mo, lately na lang din natin natutunan kung paano mag-comfort sa may mga ganyang klaseng issue na hindi natin dapat i-dismiss. Kasi ako, aminado ako, dati nung may mga katropa din ako na may gayang issue, malungkot or may pinagdadaanan, lagi ko lang sinasabi na, lilipas din yan. Di naman habang Hmm, buhay, ganyan ka. Tara, kain na lang tayo. Kasi alam ko nung sasabihin ko eh. 'di mo alam, eh, oo. Wala akong wisdom na pwedeng i-impart sa kanya eh. Pero papaano nga ba, Ingo, kasi 'yan tulad nito sabi ni Kian Mm. Arlegui ng Topak and Tantrums podcast, palagi daw sinasabi din, palagi kang magdasal, Ay, tutulungan putang ka ni Lord. ina. Ay, naiinis ako sa mga ganyan. 'Di ba parang kulang ipag-pray ka mo lang sa lang, dasal. kulang ka sa dasal. 'Pag kunwari ba yung sa may anxiety, kasi ako aaminin ko, hirap pa rin ako mag-share, maski papaano Mm. kung may anxiety man ako or anything. Maski sa misis ko hindi ko na sinasabi, eh. Kasi parang ang ano ko baka mag-worry or baka sabihin nag-o-overreact ka lang. So, Mm. papaano ba dapat iko-comfort pagka kunyari may kakilala ka na may anxiety? Ako, ayun nga, dahil hindi man tayo eksperto, i-share ko na lang kung ano yung preference ko. So, kunyari, lumapit ako, Tristan, sa iyo, kaya kay Kian, o kaya kay Jasper, or kay Aiko, tungkol sa aking pinagdadaanan. Ganito yung ini-imagine ko magiging flow ng conversation natin. Mag-vent out ako sa inyo, tapos magtatanong kayo ng questions na ano ba nangyari, tapos
parang ang mangyayari lang magiging ang tawag doon sa comedy kapag comedian kayo, parang may kabatuhan lang kayo. May tawag kayo Ano ka doon eh. lang, nagba-bounce lang kayo. Oo, nagbo-bounce lang Bounce ka kayo. lang. Soundboard 'yun. Soundboard ba 'yun? Oh, anyway, basta Ba-bounce. Oo. nagbo-bounce lang. Kahit na hindi nyo tulungan, kahit nyo, example ulit ako, kahit na hindi nyo ako tulungan sa, let's say, financially, or kung kahit ano man na tangible, yung, yung pagbabounce lang ng mga problema at pagbibigay lang sa akin ng idea kung paano masolusyonan, though kahit hindi yung exact solution na hinahanap ko, at least medyo ano lang ako, may kabatuhan lang ako sa problema ko, okay na ako doon. O sabagay kasi naalala ko nung yung may problema ka dati, yung Oo, nag-Zoom tayo hanggang 2 oo, AM. oo, Nakikinig lang ako nun, eh. Nagbibigay ako ng mga tanong, "Eh, paano Ingo kunyari ganito?" "Hindi, oo, wala na talaga kasi bla, 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 bla." Pero hindi ako nagpilit na magbigay ng ng dapat solution mong talaga, gawin oo. or ng solution. Mm, Pero minsan nga tayong mga lalaki tayo, mga ano tayo, eh, solution resolver tayo, eh. oo, solution Solutions focus focus. tayo, eh. So ako pinipigilan ko maging solutions focus, eh, nung mga panahon na yun. Kasi parang noon naiintindihan ko na medyo dapat hindi ka solutions focus, minsan dapat nakikinig ka lang. Mm. Ayun, tas isa No, din sa mga actually ito naman kinall out ako nito ng kakilala ko na sabi sa akin kasi pinagalitan ako dahil naging solutions focus ako tapos sinabihan din ako na yung values mo hindi mo pa pwedeng i-project, hindi mo pwedeng i-enforce sa ibang tao na sabihin na dapat ganito ka, dapat ganito gawin mo. Hindi daw pwedeng ganoon mm, kasi iba't ibang tao daw, iba. iba't iba yung upbringing, iba't iba yung values niyan. So hindi lahat katulad mo. 'Yun. Tsaka hindi yung mga iba kunyari nag-open ka tapos nagbigay sila ng mga suggestion ta's, hindi mo sinunod yung suggestion, yung iba naiinis pa, eh. Parang, "Eh, ba't ka nagse-share ng problema?" 'Di ba may gano'n? Parang, "Eh, ba't Oo, mo pa sinabi kung hindi ka naman pala makikinig, oo, matigas kung pa pala yung ulo mo." pare ganyan ako, guilty ako diyan. Pero guilty ako diyan 'pag kunyari, meron kasi meron din kasi akong parang ako si Tito Pidge, meron din kasi akong katropa. Meron kasi akong katropa na na niloloko siya ng asawa niya or ng boyfriend niya at that time. Hmm, So sinasabi namin na, hiwalayan mo na kasi, hiwalayan mo na. Tapos mm. after a few months, malalaman namin na nagkabalikan sila, tapos lolokohin na naman siya. So nakailang ulit na yun. Tapos to the point na nagalit na kami na, bahala ka na nga, basta kung ano yung gusto mong gawin. Hindi mo naman sinusunod yung payo namin. So guilty ako diyan, pare. May nakilala akong ganyan sa online yung si ano, si Omar. Mm. Taga Cool Pals din yun. Ewan ko ano nangyari sa kanya. Gano'n din yung nagkukuwento kasi parang medyo ano, eh, abused siya nung girlfriend niya, eh, yung 'pag sobrang selosa ng girlfriend. Emotionally abused? Oo, sobrang Okay. selosa yung hindi, tsaka sinasaktan din siya, eh. Hiwalay na Ah! daw. Pero yun nga, lagi siyang nag-o-open up nun dati 'pag nakatambay kami sa Zoom. Mm, hmm, So, marami kaming mga suggestion, hmm. ganyan. "Pare, ganito gawin mo, ganito gawin mo." Pero yun nga, ta's makikita namin nagkabalikan. Ta's yung mga Oh, ibang nandun talagang nanghihimasok na sila dun sa buhay oo, nung tao. oo, Ang sinabi ko sa kanila, "Pare, kasi ang mangyari diyan, pabayaan ninyong siya yung maka-realize." Hindi hmm, niya na-realize. Sabi ko, yun nga, eh. Hindi niya mare-realize, hindi kayo yung makakapagpa-realize sa kanya. Hindi porket nagbigay ka ng magandang speech or magandang quote is magigising na siya. oo, Ano yun, eh, kailangan ano yun, eh, oras. nasa sa kanya Oo, yun, oras lang yung kahit na yung mga taong may mga habits, may addiction or anything, puwede mong or may problema pero alam naman natin kung ano yung solusyon and hmm, para sa'tin na parang, "Ay simple lang yung solusyon, eh, tigilan mo." Drop it like cold turkey. O hmm, puwede sa'yo maaari, puwedeng gano'n. oo, Pero sa kanila kasi hindi nila 'yun magagawa hangga't hindi pa sila ready or hangga't hindi yung
hindi yung sarili nilang solusyon na feeling nila is magiging effective sa kanila, Mm. hindi nila magagawa yun. At nandito lang tayo, kung kaibigan natin sila, nandito lang tayo para maging yun nga, soundboard or para mapag-bounce nila ng problema. Mm. Kasi importante din pala yung ano eh, yung dapat nilalabas mo yung ano mo, yung mga problem, yung sinasabi mo, Oo, yung or may vent out mo 'no? napapaglabasan ka. Oo. Kasi ano pala daw yan eh. Sino ba yung nagsabi sa akin na gano'n? Parang napagkuwentuhan namin ng misis ko yun eh, yung may mga tao daw kasi na hindi hindi masyadong nilalabas yung mga problema nila. Mm. So, nagkakaroon sila yung nagla-lockjaw. 'Pag nai-stress sila, nagla-lockjaw sila. Naninigas yung panga, ta's Dahil naninigas yung mga daliri sa stress. Kasi nag-sho-shutdown na hindi yung ano nila, yung hmm, katawan nila, okey. oo, hindi kinakaya yung stress. Oo. Yung kaibigan ng misis ko pala yun, hindi Hmm. kasi masyadong nag-o-open up nung Mm. tungkol sa mga issues niya sa buhay. Oo. So, ano, umaabot sa point na gano'n yung nagla-lockjaw na, Hmm. naninigas yung mga daliri, hindi makapag-function, umabot na na-ospital na. Kasi nga ayaw niya mag-open up, Oo. and siguro may mga bagay na minsan, may mga bagay sa buhay nila na hindi rin nila tanggap, na nandun sila sa situation, Na hindi they nila just kayang baguhin yung oo, bagay na yun. oo, hindi nila kayang baguhin yung bagay na sitwasyon nila dahil I don't know what reason, pero, sasabihin, kasi mapapagtsismisan ako. Oo. Kasi yung inisip na yung outside ano, so hindi nila magawa yung ano, yung gusto nilang mga bagay. Minsan nga nagpapadala na sa mental institution, pero hindi yun, mahirap yun pagka hindi ka nag-o-open up, and malaking bagay yung naihihinga mo. Hmm. Yun, ito pala, ay go, Ingo, may sasabihin ka Hindi, ba? sabihin ko sana na ano, itong usapan natin na 'to, alam ko meron din tayong naunang usapan regarding sa mental health. Pero ito naman is, kumbaga naka-focus tayo sa anxiety ng mga guys at Ang mga yung lalaki. yung mga behavior ng mga guys in general. Tapos napag-isip tuloy ako dun sa tungkol sa yung sinabi mo na magpa-admit sa mental institution. Yung mga hindi ko tuloy malaman kung yung mga taong grasa dito sa Pilipinas, kung sa ano yung breaking point nila, kung yan ba dahil sa drugs, or ito ba yung dahil sa nag-snap na kaagad yung ano nila, yung yung isip nila na talagang bumigay na, kaya naging taong grasa na lang sila. Ayun, yun nga gano'n, parang bumibigay na yung ano nila, yung grasp nila Reality. sa reality or sa, well, ewan ko, sa sanity nila siguro, Hmm. nawawala. So, yun. Pero ito nga, kasi 'di ba galing nga ako sa party ngayon. May mga nakausap akong mga ibang mga lalaki dun. So, Oo. ako umorder ako ng mga, kasi naka-open tab na inuman. Wow! Oo, big time yung nagpa-party. Hindi kayo So, KKB, ayos, hindi pare, big time, naka-open tab. So, umorder ako, pumipili ako ng iba-ibang mga drinks, nagte-testing Hmm. ako. So, uminom ako nung yung mga alcoholic cocktail. Hmm. Sabi ko, "Uy pare, hindi ka ba kukuha?" Sabi niya, "Hindi, nagiinom ako ng gamot, eh." Meron siya nung parang anti-anxiety. Hmm. Ta's naalala ko bigla, tangina ako rin nga pala, umiinom ako nung pang-anxiety. Ta's sabi ko, "Ay shit, oo nga ako din." So nung sinabi ko na, "Ako din may iniinom ako." Ta's sinabi ko yung gamot, may sinabi kaming gamot, eh. Oo. So parang pareho kami nung iniinom, na ako sabi ko, "Sa'kin kasi pare ano lang, eh, pampatulog lang." Kasi nga pagdating ng gabi, 'pag matutulog na ako, feeling ko nagkakaroon ako ng parang anxiety. Oo. Kasi 'pag higa ko, biglang ang daming tatakbo sa isip ko. Hmm. Na kung ano-ano. So, ano talaga, yung parang naliwanagan siya sa buhay, na parang naramdaman niya, "Tangina, hindi ako nag-iisa." Pares nagkaroon siya ng instant support group 'no? Oo, ta's nagkuwentuhan na kami yung buong party, nagkukuwentuhan na kami, ta's sabi Hmm. ko, "Pare, nag-aano rin nga ako, eh, yung nagsisipap ako kasi malakas akong mag-ilik, kasi nagagalit yung misis ko." Ta's sabi niya sa'kin, "Tangina, parehong-pareho tayo, ganyan din, Yes. nagagalit na yung misis ko." So, parang
naramdaman niya lang na nagkaroon siya ng yun nga, instant support group Oo. na, Big dude hindi din pala ako 'to. nag-iisa. Ha? Malaking tao din 'to? Oh, hindi nga, payat nga siya, eh. Talaga? Ta's may ano siya? Naghihilig siya. So sabi Okey. hindi pa siya nagsisipa pero sabi niya lahi nga daw nila yun na kasi 37 na siya, eh. Oo. So ako nung 35 yata ako nagsimula ako nung gano'n, eh. Mm. So sabi ko nagsipap ako tsaka sabi ko bago ako matulog ang dami kong iniisip. Tapos minsan 2 oras na ako nakapikit hindi pa ako nakakatulog kasi ano, eh, yun nga mga naisip ko paano 'pag namatay ako? Naku, baka hindi ako magising, baka mamatay ako. Mga gano'n yung tumatakbo sa isip ko. So, kaya ako nag-inom ng gamot. So, yun nga, siya din pala gano'n, na ang ano niya, wala daw siyang makausap tungkol dun. Kasi parang nahihiya siyang ikuwento. Yun nga, yun yung ano, yun yung parang advocacy ko nung nagte-take ako ng quote unquote, crazy meds. Dahil ano, aware ako na parang nagiging, stigma yung kapag nagte-take ka ng meds or nagse-seek ka ng help sa psychiatrist. Pero kasi technically doktor sila, eh. So, may talagang problema sa isip mo with regards sa yung physiology na baka may imbalance Balance, oo. sa utak mo, kinakailangan balansehin. Tapos in terms of ano naman, I mean parang i-normalize yung ganitong klaseng usapan kasi may mga iba talagang ano, eh, malaking impact sa kanila yun, especially sa livelihood. Katulad nga, yun nga, yung na-share ko nga, yung sa akin sa sobrang anxiety, parang inatake ako ng anxiety. Totally, ano, naging useless ako sa work. Nag-shutdown na ako. Yun, Shutdown nag-shutdown na. ako. Saka mahirap yun, yung biglang nablanko yung ano mo 'no, Oo, as in, sobrang yung blanco. Hindi ako, yung yung mga utak mo. simpleng mga bagay, hindi ko na ma-figure out. Tapos after ng episode ko sa anxiety, biglang maging malilinawagan ako. Kaya nga ano, eh, napakalaking tulong sa akin nung mga meds tsaka ng, So, yung meds mo ba regularly mo na iniinom ngayon o may mga araw na nagbe-break ka from the meds? ano, eh, meron ako maintenance ta's meron ako when needed. Ah. Yung when needed medyo ano na yun, kumbaga matindi na yung Teka, naalala ko kasi nung umuwi ako, nung nag-spiral tayo, nung oo. pauwi tayo, ano ka, eh, shaky ka, eh. Na-anxiety ka ba nun? Hindi Yung parang ano, naging hyperactive ka bigla, eh. kaya ako naging hyper kasi ito si gusto Dahil ko sa kasi gusto ko kasi gagawin lang 'to si Makoy, eh. Yun, si Makoy kasi, siya yung nag-a-anxiety ta's ako naman yung gago na oh, ta's gago pinipili yung dinidiin mo talaga na, flame ng anxiety niya. "Ano tayo? Punta tayo sa Pegasus tayo, Pegasus tayo, Pegasus tayo. Pegasus, Pegasus, Pegasus." Tangina, napakagago. So, yun yung ano. Pero yun yung sa'kin, yung sa anxiety na ano. So far ngayon ko parang medyo ngayon ko pa lang siya naiintindihan, na naisip ko, baka ito nga sa anxiety nga ito, baka naa-anxiety ako. Minsan nga naisip ko dahil lang ba marami akong naririnig sa internet or napapanood about anxiety, gano'n din ba yung gano'n lang ba 'to? Dahil, nakikiuso lang ba ako? Parang yun, eh. Hindi Sabi mag-iingat nga ka ng ulit. misis ko, "Baka nakikiuso ka lang, 'di ka naman ganyan, ano ka naman, chill ka naman na tao, eh, ganito, ganito." Pero hindi mo rin kasi masasabi, eh. So, Hmm, minsan 'yan, ikaw na nakikinig, kung meron kang nararamdaman, mag-share ka kahit ano, kahit na nakakahiya kasi para 'yun sa sarili mo. It's for your own sanity pa din. Mahirap 'yan kung kikimkimin mo baka kasi lumaki ng lumaki. oo. Tsaka ano, dito sa Pilipinas kung hindi niyo pa nababalitaan, may ina na pinatay yung 2 anak niya dahil nabaon sa utang. Putang ina, gago. So, yun yung worst example ng pagkakaroon ng anxiety. Oo, To the kasi point na mahirap 'yan, hindi to the point na papatay ka. Yan din yung mga na-experience sa mga ibang bagong ina na naka-experience ng postpartum. na ano,
nasisiraan. So, Well, yun nga kailangan talaga maski sa mga yan, sa mga lalaki gano'n din yung 'di ba yung mga wrestler, yung nagbigti siya after, oo, shit. 'di ba? Uy, So, uy, huwag minsan niyong kasi gawin 'to, wala ring huwag niyong gawin 'yung guys, oo, kasi wala, wala siyang mapagsabihan, wala siyang matakbuhan. So, maski papaano kung ikaw na nakikinig meron kang nararamdaman na mga ganito, mag-seek ka din ng kahit umpisahan mo lang muna sa mga close friends mo, mag-open up ka lang na sabihin mo, "Ito yung naisip ko, eh." Bigyan mo na lang ng ah, ano tawag nito, anong tawag dun, yung magbigay ka lang ng expectations na, "Oh, baka matawa kayo, kasi ito yung oo. nararamdaman ko, eh. Kasi ganito yung para lang at Tsaka least sabihin mo maski din papaano na ilalabas mo." tsaka sabihin niyo din buti sinabi mo magbigay ng expectation. Sabihin niyo din na, "Boys ano 'to, medyo seryoso 'to, Oo. So, mamaya niyo na ako pagtawanan," mga ganyan. Oo, mamaya natin 'to pagtawanan pero medyo seryoso lang 'to kasi ganito, ito yung nararamdaman ko, ito yung ganito, ganito, ganito. Walang masamang mag-share ng feelings. Hindi yan nakakaliit ng titi kung nag-share ka ng feelings. Mm. Ano yan, it's more of tulong mo sa sarili mo and tsaka para ma-normalize din siya sa ating mga lalaki. Yun. Yun. Actually, yun na yung closing remark ko, eh. Pero Ako yun nga, oo. tama yung sabi mo, Ingo, nakakalambot lang ng titi. 'Di yan nakakaliit, Oo. nakakalambot lang. Hindi nakakaliit, nakakalambot lang. Pero yun nga, titigas pa din 'yan. Lalo na Mm, 'pag nailabas mo na lahat, tigas pa din oo. 'yan, yun. Ikaw, Ingo, meron ka bang mga final words? Siguro ang pinaka-final words ko lang dito ay siguro ayun, similar sa'yo na, i-share lang dahil ano, kung sa tingin niyo corny yung pag-share, nag-ano yan, nagbi-build up yan. So, 'wag niyong hayaan na mag-build up siya to the point na may masama na kayong gawin. Oo, yun. Ito, sabi ni babasahin ko na lang yung hindi pare ano pa lang, babasa rin tayo ng comments sa Ay, oo. Spotify natin, Teka, babasahin ko bago May mag tayo may magandang may magandang comment dun sa Spotify, hindi ko pa nga nabasa, pero okey. Magla-login muna ako kasi naka-login ako sa 3040, eh. Paano Ikaw mo na makita pala, yung teka. paano mo makita yung comment dito? Anak ng Ito, podcast, may logout. Kakat na naman natin 'to sa dulo na 'to dahil ako na dead mag-e-edit dito, ako na dead air mag-e-edit. 'to, dead air 'to. Nakalimutan ko na naman 'no. Teka lang. Naka-login ka na ba? Ako Oo, ito naka-login na ako. Oh, sige eto. ikaw na magbasa, Engko. Ayun, so salamat ulit sa mga salamat ulit sa mga nag-interact sa'tin sa ating latest na episode na nakatulong o hindi ang bad parenting dun sa poll question na nakatulong o hindi ang bad parenting ng magulang mo sa iyo. So, sabi ni Jangaru 3 days ago na, "Ingo at Mr. Ting, continue nyo lang podcast nyo. Alam ko madalas nagbibiro kayo na kayo na hahanap ng new co-host or titigil na recordings. Maraming tulad kong silent listener na natutuwa sa mga topics nyo." Oy, maraming Pero salamat, ako, Jangaru, hindi ako Jangaru. natutuwa sa pagbasa ni Inggo ng mo. Hindi, may something sa anyway, hindi ko alam kung Oo, sige. hindi kasi ang dami niyang kama, pero Kaya nga, tama oo, pina-follow ko lang yung oo. punctuation. Actually, hindi kami nagbibiro dun, Jangaru. Totoo talaga yun na 'di lang na-busy lang talaga kami. So, ta-try namin na na maging regular 'tong recording. Oh, next ako naman, si Bon, 5 days ago. Different eras, different types of parenting. Bad parenting will always happen depende kung sino ang tatanungin. Importante, may natutunan both kids and parents. Adjust to be better at the same time.
Sana nga mag-adjust sila. Oo, sana. Ito Ito, next. Yan, si Lazy Maluin 7 days Lazy ago. Malwin. Oo naman, because of that, alam ko na yung mga dapat at di dapat kung ituro sa mga anak ko. And know what to improve when it comes to good parenting. Parenting Pro Max. Wow. Parenting Pro Max, parang iPhone lang ah. Ito, si Suniga Fam. Ito pare, si Suniga Fam. Alam ko, 5 yung anak nito eh. Ah! Oo pare, Iba 5 yung anak invite, nito. yan ba In-invite yun? ko na Ayan, yan. mag-guest Oo eh. nga. Oo. Ito, to be honest, wala akong nakitang bad parenting sa mga magulang ko. Kahit madalas akong mapalo at mapagalitan noon, they make sure na na-explain sa akin yung why. Swerte mo naman, Zuniga Fam. Malamang bata pa yung mga magulang niya. Oo, bata pa. Tsaka, siguro, mayaman to si Zuniga Fam. Siya, Ito, bata siya. last, si J. Jay Cruz. Cruz. In ways, oo. To know things I should not do to my kid. Breaking the cycle for me is continuously being faithful to my wife and family, since I am surrounded by infidelity from my dad to other male figures in our extended family. J. Cruz, Si J. siguro Cruz. tinype mo to sa Nokia 8850, no? Tayo na, ba't J. Cruz, ba't kinto ka mag-type? Yung, yung cellphone mo ba 5110? At parang ang JJ mo naman ito. Hindi siya naka-QWERTY. So, yun. Pero yun salamat sa mga nag-comment dito sa sa Spotify. Babasahin namin to lagi. Tsaka syempre i-follow niyo naman yung social media namin dahil yung yan, nandito yan lahat, yung link na yan sa mga episode. Pag binuksan niyo yung mga episode, nandiyan yung link papunta sa pero chine-check ko ngayon, baka mamaya sabi na nandiyan Diyan yung link. FB, Wala IG, pala. tsaka TikTok. Ayan, FB, IG, TikTok. I-follow nyo kami para magmukha naman kaming legit kasi parang hindi, walang link. Ilalagay na namin yung link dito sa mga episode yung namin. Ito, Yung nandito nga sa latest. social media link. Social media, follow nyo kami sa Facebook, facebook.com/tatayhoodpodcast, IG, instagram.com/tatayhoodpodcast, at TikTok, tiktok.com/tatayhoodpodcast. Hindi kami masyadong nag-upload kasi wala namang nag-i-edit para sa amin. Minsan lang, kung may ma-edit lang kami, nakakapag-edit kami. So, kung dumami yung followers namin, malay mo, makapag-upload na kami ng mga episode na, mga clips nitong episode. May pambayad na. May pambayad na kami. So, i-follow nyo lang kami. Tsaka yun, feel free to comment kung ano yung mga suggestion na gusto ninyong i-topic namin about parenthood, about being a dad, about sa mga lalaki. And yun, ito yung parang ginagawa naming kabayaran sa mga kasalanan namin sa mga kanya-kanya naming podcast, na ang podcast ni Ingo ay Machong Chismisan at 3040 Podcast para sa akin. Pakinggan din ninyo yan. So, yun. Salamat ulit sa mga nakinig. And salamat mga papa. Salamat mga papa.